sa bahay. Nakabihis na tayo. Tingnan niyo yung bata. Tingnan niyo yung bata. Guys, marunong na siya magtupi. Yan yung mga koleksyon ni Yuhan, oh. Yan. Sige na, anak, i-fold na. Sige na, don't be shy. Kasi tinuruan ko yan siya, nahiya siya tuloy. Sige na, anak, i-fold na. Tinuruan ko yan siya na magtupi ng mga damit niya. Ayun, guys, hindi na kami magdi-dinner. Kasi nga, yung momo nila, guys, masarap siya, pero malalaki. Sulit ang bayad nyo sa 200. 200 pala yun. Medyo mahal siya kasi malalaki. Pero alam nyo guys, siguro na-miss namin ni Johan yung bonom cha. Hala guys, nagulat ako. Ang bilis ko maubos yung bonom cha ko guys. Sabi ni Johan, kasi baka gutom tayo mama. Sabi ko, hindi gawa na rin guys. Yung kung saan kami kanina nag-antay kay Prasanbay. Halos nakain doon ng ice cream, nakaupo. Kasi nga guys, mainit. Tapos, hindi naman siya mainit, hindi naman siya mabanas. Pero kasi summer, 'di ba? So usually, mga tao doon, pag nakita nyo, lahat, parang halos kain ng mga popsicle, ice cream, lahat nakain sila guys. So kanina parang nag-crave ako kasi nga bago pa lang kami pumunta nakaplano. Plano na talaga kasi doon naman talaga yung area kung saan kami bumibili ng bonom cha. Tsaka plano namin talaga kumain nung momo doon sa Narayan Momo na shop. So ayun, medyo malaki lang, parang feeling ko hanggang ngayon nandito pa rin yung kinain ko. So, yun, sobrang laki. Sabi ko kay Tipaki, I only knew na this much big ang size ng kanilang momo. Sabi ko, Close this window. half plate na lang sana yung in-order namin. Parang may nagaan. Sa Ilonggo pa, may gadabok. May gapaaso. Maganda nga yan. It's good, that one for the mosquito. Pag may gadabok ba, pag may nagpapausok, di ba, maganda. Gusto ko yung may nagpapausok, basta wag lang plastic. Yung bang, alam nyo yun guys, sa Ilonggo pa, may gadabok sa usaran natin. So, ayun. At, dito kami, ayan, napagod, kalakad-lakad. So, ayun, guys. Anak, you have your pants, don't put in the towel, put there in the dirty clothes, go. Because that is dusty. Ayan. So, bali yung relo ni Deepak napaiwan doon. Kasi guys, hindi pala advisable, no? Kasi gusto ko i-share sa inyo. Alam niyo yung relo ni Deepak? Regalo ko pa sa kanya yan. Hindi ko alam anong year yan. Baka year 2006 ko pa yan naibigay sa kanya. Natagal lang yan sa lagayan namin ng relo. Andyan din yung mga relo ko guys. Lahat sa UAE pa yun, walang natigil sa pag-aandar. Hanggat sa nadala ko na, mag na 9 years na ako dito sa Nepal. Hindi pa rin namin napalitan ng battery except yan. Buti na lang okay. Yung kay Deepak guys, ang naging problema is parang ano ba yung tawag? Kung baga yung battery siya guys, acid daw. Naapektuhan yung kanyang pag-aandar, naapektuhan, nag-spread sa kanyang mga doon. Anong tawag doon guys? Yung basta sa mga ng ugat-ugat ng mga relo doon sa loob. Yun, naapektuhan. Kahit papalitan siya ng battery, hindi siya gagana ng tama. Kasi nga, nag-spread na doon yung acid ng battery. Kasi sa tagal na hindi napalitan, mas okay pala yung relo na kahit hindi natin ginagamit, wala lang battery, tanggalin lang. So, mabuti yung maliit ko na relo at naandar pa siya. Matibay yan guys, Swiss yan. Sana, yung relo ko na iba, dalhin ko doon guys. Kasi hindi pala advisable o kayo dyan, baka may mga relo kayo na mga hindi nyo ginagamit at naka-stack lang kagaya ko, ipa-check nyo guys or ipatanggal nyo lang yung battery kasi pag na luma pala yung battery at hindi siya nagana, hindi pala maganda sa relo natin. Tanungin ko anong tawag doon kay Deepak. Battery reaction. Oo guys, parang reaction ng battery ba sa loob ng relo natin na hindi na siya nagana tapos nag-spread yung acid. So ayun guys, at hindi na ako magdi-dinner, si Deepak hindi na rin magdi-dinner, si Yuhan nabusog kami sa momo at bonom siya, si Buwa lang guys. Lutuan ko lang siya ng konting dal at may munta pa siya doon and may rice pa naman. So ayun guys, at saka hindi naman kami siguro magugutom at ayoko nang mag-dinner talaga, busog na busog ako. Alam nyo guys, yung pinapanood namin, ang title nito is Tumlaga ke Haisha.
Ang kwento ay isa po silang arranged marriage ni na Prem at Sandhya. Sa simula hindi tanggap ni Prem ang kanyang asawa dahil sa itsura nito, pero habang tumatagal natutunan niyang mahalin at pahalagahan si Sandhya dahil sa kanyang kabutihan at tunay na pagkatao. Alam nyo guys, sa pelikulang ito, talagang totoo yung hindi sukatan ng tunay na pagmamahal ang pisikal na anyo ng isang tao. Ang mahalaga ang pag-uunawa, pagtanggap at respeto sa isang relasyon. Guys, panoorin yung movie na to, nagustuhan ko talaga siya. Arranged marriage versus love marriage. The next day. Good morning, good morning. Pandarin mo na natin. Ay, brown out. Ay nako, brown out guys. Good morning guys. Sabi ko paandarin ko yung ilaw. Naka-zoom tayo. Ayan. Kasi madilim. At yung weather namin sobrang dilim din. Ayan. Lumabas ako guys. Hindi ko na kayo sinama kasi mabilis lang ako. At gatalithi. Gatulotalithi na naman aga pa. Ay ambot. Umaambon na naman, umagang umaga, walang tigil. So, hindi natin alam kung tayo ay magrereklamo dahil panay na naman yung ulan. Pero hindi, gusto ko ang ganitong weather. Magmumonson na ata, hindi ko alam kung matatapos na yung summer. Pero kasi, monsoon is June. So, mag-June na guys. So, I think maagang pumasok yung monsoon. And yung oras, 7:30 na. And ayun, ito na yung ating green tea with mint. Alam nyo, nung dumating kami kagabi, pinakita ko agad kay Buwa yung dala ko. Tuwa naman si Buwa. Sabi ko, Buwa, pudina. Sabi niya, tingnan ko nga, pudina, mint leaves. So, ayun, sabi niya, maganda yan. Sabi niya, wala na ba doon mga kinukuha mo? Sabi ko, wala na, naubos na. Kasi guys, ayaw din namin bumili ng seeds kasi nakabili ako ng tanglad before, di ba? So hindi man siya guys nagtubo, damo lang ang nagtubo. Minsan kasi merong mga peke na mga seeds, pero like cucumber nabili ko, legit. Patola, yan may tanim si Buwa ng patola at saka cucumber tinanim niya, bili ko pa yun. So ayun, pak choy legit din. Then ano pa ba? Yun, pero yung tanglad mukhang guys, hindi siya original, mabuti pa yung kinuha ko doon sa bahay ng pinsan ni Deepak. Guys, inumin muna natin. Kagabi nga, sabi ko nga nung dumating kami, pinakita ko agad kay Buwa, tinimplahan ko agad siya ng black tea. Sabi niya, lagyan mo ng mint leaves. So, ayun, at nag-walk na si Buwa. Si Deepak naman, mga 5:45. Ayun guys, pumunta sila ng Kakani ulit. Kasi mga ibon, yan doon sila guys na mga tinatarget. Yun. At saka, ano pa ba, mamaya meron kaming delivery. So, ayun guys, galing sa brother-in-law ko naman. Dahil masaya po siya, dahil si Yuhan, sabi ni Yuhan, dito nanalo ako, naging captain ako sa team namin. Nanalo ako sa boto-boto. So, ayun, sabi ng tito niya, sige, I will send you a pizza. But anyway guys, thank you Lord, kain na tayo ng aking breakfast. Tulog pa si Yuhan. Si daddy guys, nilagay ko na sa table yung kanyang kakainin, ganito rin. Alam niya na yun kung para kanino yun. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Maulan. Maulan. Ang ganda ng weather. So, ayun. I miss my Sati Inday Neneng. Ayan. Guys, kagabi gusto ko sana kuha na ng video yung Queen of the Night. Dahil syempre bumuka na yung kanyang bulaklak. Kaso lang maulan. Kaya ayun. At pakita ko sa inyo mamaya pag lumabas yung araw. Pero I don't think so. May araw today guys. Kasi sobrang dilim. As in, madilim ang aming kapaligiran. Yun guys, balikan ko na lang kami mamaya. Si Yuhan gising na. And most of the time din na ako nakakagamit ng mobile ko. Kaya pagpasensyahan nyo, hindi agad ako nakakapag-reply sa mga comments niya. Dahil si Yuhan, yung iPad niya, wala. Nasira yung iPad ni Yuhan. Kaya yung mobile ko, nihiram-hiram niya guys. So ayun, mamaya ulit.